Hello mga guys, komentuhan lang natin itong nangyari kanina no na pumunta po na 100 na mga pulis diyan sa Kingdom of Jesus Christ no. Diyan po sa Kingdom ni Kibuloy. At hinanap nga po si Kibuloy mga kaibigan no, nagkaroon nga ng force entry kasi nga mga kaibigan humaharang doon yung mga miyembro ni Kibuloy no. At nakita nga natin doon sa video na merong helicopter no, siguro yung helicopter ay talagang nagsisearch at pumapasok na sa loob ng kingdom. So dito mga kaibigan, makikita na talagang very eager na talaga ang ating kapulisan, ang otoridad, para talagang hulihin na ito si Kibuloy. At yun nga mga kaibigan, nagkaroon ng force entry, medyo nasira yung part ng gate, no? At di umano doon sa aking nabasa kanina, merong mga iba na pinusasan, no? Baka maaring nanlaban o kaya gumawa ng hindi maganda, kaya baka pinusasan. So, ang kagandahan dito mga kaibigan, kasi ang ating gobyerno ngayon ay nag-a-uphold sa human rights. Kasi mga kaibigan, kung panahon ito ni Digong, natitiyak ko mga kaibigan, ang gagawin nila ay sasabihin na, oy, nanlaban yan, di ba? Igaganon lang yan pagkatapos sasabihin na nanlaban. Ganon naman yung kanilang mga palabas noon mga kaibigan kapag meron silang mga huhulihin na mga tao, di ba? Usually pinapalabas nila na nanlaban, kaya na ganon, di ba? So, pasalamat na lang talaga ngayon itong mga DD Sheets at itong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, dahil ang ating gobyerno ngayon, ang direktiba ng ating Pangulo ngayon ay talagang maximum tolerance. At kapag merong mga operation, merong mga huhulihin, dapat walang natsuchugi. Ganon ang ating Pangulo, no? So, mabalik tayo mga kaibigan. Nagtataka naman kasi ako, bakit naman kasi kailangan magtago si Kibuloy, no? Alam mo, kasi 'di ba sinasabi niya na anak siya ng Diyos, no? Appointed son of God. Pero eto siya, nagpapakita siya ng kaduwagan. Mga kaibigan, yung pagtatago na yan ni Kibuloy ay isang malaking ebidensya. Malaking ebidensya na guilty siya sa lahat ng mga binibintang sa kanya. Kasi mga kaibigan, kung hindi ka naman guilty, haharap ka talaga dyan. Naalala nyo noon si Senator Laila de Lima? Pumunta siya sa Senate at talagang sumigaw pa siya doon, Mr. President, do what you want to do to me. Do what you want to do to me. Diba? Ang tapang ni Senator Laila de Lima. Kasi nga, alam niya na hindi siya guilty. Alam niya na wala naman talaga siyang kasalanan. Pero ito ngayon, si Kibuloy, mga kaibigan, pinapakita lang ni Kibuloy na talagang guilty siya. 101%. Guilty siya sa lahat ng mga binibintang sa kanya. No? Kaya, nagtatago siya. Nakakahiya. Sinasabi niya na akin ang kaluluwa niyo. O, ipakita mo ngayon na talagang sa iyo ang kaluluwa ng mga tao na sinasabi mo. At ipakita mo ngayon na kaya mong mag-teleport. Ipakita mo ngayon na glorified body ka. Ipakita mo ngayon na anak ka talaga ng Diyos, appointed son of God ka. Hello, eto namang mga itong mga miyembro ni Kibuloy, pabubudol pa rin ba kayo dyan? Hello, ang dami-daming mga nabiktima ng taong yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa Amerika, ang dami niyang nabiktima, ang dami niyang nagawan ng masama. Yung mga pinangakuan niya, halos lahat pinangakuan niya na pag-aaralin, pinag-aral ba? Yung iba na pag-aral nakatapos dahil sa sobrang pagtitiis, sa sobrang pagtiyatsaga. Yun bang kahit na nag-aaral ka, namamalimos ka naman pagdating ng umaga. Diba? So, nagtsatsaga, at saka hindi nagsusumbong, kaya nakakatapos. Pero, yung mga hindi nakakatiis doon sa ginagawa nilang papalimos, pagkatapos kapag walang napalimos ay tinotorture, sila yung mga nagsumbong. At yung mga kabataang babae na kanyang, diba?
So mga kaibigan, isip-isip kayo, wake up. Gisingin niyo ang inyong mga natutulog na mga kaisipan, no? Si Kibuloy po ay isang fugitive. Si Kibuloy po ay maraming nagawang hindi maganda sa mga Pilipino, sa mga kababaihan, sa mga kabataan. Winasak niya ang buhay ng mga kabataan. Diba? Kaya, hello, nakakatawang isipin ng ating Vice Presidente na DepEd Secretary pa man din ay nagsaside sa part ni Kibuloy. At sinasabi pa niya na wala naman daw kasalanan. Hello, paano mo nalaman na walang kasalanan, Sara Duterte? At sinasabi pa niya na yung mga nag-witness daw ay mga gawa-gawa. Hello, paano mo nalaman na gawa-gawa yun? Ikaw ba yung na-rape? Nandun ka ba? 'Di ba? Nakaka ano talaga na ang isang DepEd secretary na babae na dapat bigyan mo man lang ng ng benefit of the doubt, no? Yung mga babae, hindi yung sasabihan mo na kaagad na gawa-gawa lang, na binayaran, 'di ba? Kasi ganun lumalabas sinasabi niya doon sa kanyang statement nung pinagtatanggol niya si Kibuloy, na gawa-gawa lang daw yung kaso, na yung mga nag-witness daw ay hindi daw mapatunayan ang kredibilidad. Tingnan mo, mga biktima yun. Sara Duterte, biktima yun. Akala ko ba sinasabi mo biktima ka ng rape? Kung totoong biktima ka ng rape, dapat naiintindihan mo ang side ng mga babae na yun na nabiktima ni Kibuloy. Dapat dito ka nagsaside sa mga kabataang babae na yan. DepEd Secretary ka. Nasaan na ba ang morality mo? Grabe ha. Talagang kapal ng mukha ni Sara, no? Grabe, ang kapal talaga ng mukha ni Sara. Pero nag-hold on pa siya bilang DepEd Secretary. Pero halos lahat ng kanyang ginagawa hindi po naka-align sa pagiging DepEd Secretary. Kapal na mukha, no? Wala na tayong magagawa, makapal na talaga ang mukha niya. At kahit sabihin pa natin dito 1,000 times na makapal ang mukha niya, na wala siyang delikadesa, baliwala lang yun sa kanya. Wala siyang feelings wala siyang nararamdaman daw. Ganon nakakapal ang mukha ni Sara Duterte. Real talk lang tayo dito. Real talk.